Bagong taon, bagong World Tour! Here we go, go, go! Ere-erecho ang World Tour with Team Ernalyn! Ilang tulog na lang mga akla, aampa na tayo sa the land of fried noodles at kakain tayo ng mga lutong Macau! Gusto nyo na bang mag-party sa Vietnam? Aba, syempre po! Dahil dyan magpa-party tayo ng malala, dito lang yan sa Ho Chi Minh, Vietnam! Party! 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 Hong Kong and Macau, here we go, go, go! Ah! Pagtatakbo ka dito, gagawin. Oh, sige, patingin. Ayan, oh. Oh, pak. Ay! Ay! Taray! Sa letrang A! Acting na acting! Baklaan! Ang galing yung bakla! Ay! Charot! Ay! Charot! I wanna be forever young! Ito na sila, mga bakla! Yes, hello! Nakakaloka yung kayo? Diba? After ng meeting, yes, abangan nyo yan. And syempre, marami na naman kayong aabangan na aming mga videos. Ay, nagsama na naman ng mga bardagulang mga bayot. So ayun na nga mga akla, nakita nyo naman sa intro natin. This 2025, oh, di ba? Very energetic tayo. Dahil energetic tayo, pupunta nga tayo sa the land of fried noodles. At syempre, kakain tayo ng lutong Macau sa Macau. Oh my God! Nakakaloka. So, syempre, di ba, umpisa pa lang ng taon. It's January, pero tutuloy natin ang World Tour at rampa sa Hong Kong and Macau with Team
Ernalyn! Charot! Nakakaloka! Excited na ba kayo? Oo, syempre, excited na kayo, di ba? Parang ilang buwan lang yung pahinga namin, tapos magkikita-kita ulit kami. Syempre, ito na nga yung parang, friendship goals. At syempre, ang ating mga bonding sa Team Ernalyn. O, di ba? Nakakaloka. But sadly, mga akla, hindi lahat ng Team Ernalyn is makakasama natin this trip sa Hong Kong and Macau. Katulad dito sa Team Malaysia, hindi po makakasama si Chris dahil nga nasa Pilipinas pa si Akla. At March pa ang uwi ni Akla dito sa Malaysia. At si April naman, meron siyang gagawin at meron siyang importanteng pupuntahan sa mga araw na pagpunta namin sa Hong Kong and Macau. O, di ba? Para hindi nyo na itanong. Charot! At syempre, ang Team Ernalyn naman natin sa Philippine branch. Charot! May branch? JK Samgyupsal. Charot! Sila naman, ang mga kasama naman natin sa Team Philippines ay ang Jesbin, syempre, katatapos ng Japan, di ba? At syempre, ang BNT Balong, o, di ba? Si Akla. At syempre, si Teacher Isa. At saka syempre, si Ashley. O, di ba? Yan talaga, kami talaga yung magkakagrupo ng Ernalyn at Erna sa Vietnam dahil uminom ng kape. So, ayun mga aklas, hindi makakasama si Jeko. Ang pagkakaalam ko lang is meron din siyang mga, may mga schedule na siya. And then, si Bebang naman, as we all know mga akla, is dahil sana talaga kasama talaga si Bebang at saka kasama si Gab-Gab, saka si Paul. Kaso nga lang mga akla, syempre, nangangamba din yung mga tao or kami, even si Bebang, na kung itutuloy ba, gawa nga ng kasi 'di ba, may mga viruses na mga kumakalat ngayon sa China and hindi siya safe. Pero kasi kami nakapag-book na talaga kami ni Chad papunta ng Hong Kong and sila talaga is talagang 50-50 talaga sila. But, ayun nga, napagdesisyonan na nga nila ng iba na pumunta na din at syempre, for safety purposes na rin mga akla, hindi na nga din tumuloy si Bebang. Even though na gustong-gusto niya pumunta, gusto syempre niya ipa-experience kay Paul at saka syempre kay Gab-Gab ang Hong Kong Disneyland, hindi na nga muna kasi nga safety first, diba? Meron pa namang ibang pagkakataon. Malay nyo, diba, kapag naging okay na lahat at ma-clear yung mga viruses na yan, dapat kasi mga viruses na yan, dapat mga oy, charot! Kasi kumakalat. Ay, charot! Pero as far as we know, yung virus nga na yan is, one of the reason is malamig nga. Oo. Speaking of malamig, mga akla, pinili rin namin yung ganitong buwan kasi nga, January and February is yung parang isa sa pinakamalamig na buwan para mag-visit sa Hong Kong and Macau. Yun nga, tinili namin ng January kasi nga, sabi namin, hindi naman kaya ng before Christmas or after Christmas. So, try natin ng January. So, ayun, sa huli, nagdesisyon na din kami na pumunta. At ayun nga mga akla, one of the reason why we are going to visit Hong Kong, it's because of the Disneyland. O, diba? Siyempre, way back 2018, naka-visit na ako lang sa si John. Pumunta kami ng Hong Kong, but this time, kasama na nga natin si Chad para ma-experience niya naman ang Hong Kong. O actually, based on my experience sa Hong Kong naman, hindi ko siya masyadong betchina. Oo, kasi ang Hong Kong ay, ang Hong Kong ay the land of the tiles. Saka parang medyo, parang makaluma yung Hong Kong. Tapos, parang everybody is busy, ganun. Sobrang busy nung lugar na yun, nung city na yun. And then, yung mga hotel dyan, syempre, alam mo naman ako, budgeted traveler tayo. Hindi tayo yung parang, gumastos para sa mga hotel, para gumastos ng bonggang-bongga. But just to let you know, mga akla, ang Hong Kong, if you're on a budget, travel, hindi ko siya masasuggest na puntahan ninyo. Kailangan is mag-decide, mag-invest kayo, tapos mag-ipon kayo before kayo pumunta ng Hong Kong. Kasi yung mga hotel dyan, even though budgeted hotel siya, grabe yung, alam mo yung parang mga purinarya, yung eksena ng mga hotel nila, lalo na sa Chungking Mansion, yung parang puro tiles talaga siya, mga akla.
puro tiles talaga yung ano niya, yung hotel. Tapos alam mo yun, isang step lang, ito na yung CR, isang step lang, ito na yung room. Tapos grabe talaga, siksikan talaga, sobrang liit lang talaga siya. So if you're going to compare, if you travel different countries like in Southeast Asia, like Thailand, Malaysia, Singapore, actually Singapore medyo mahal din talaga siya, para siyang katulad ng Hong Kong, yung mga Cambodia, ganyan, Vietnam. Malalaki talaga yung mga hotel and maliliit, mura lang yung yung gastos or yung prices. But in Hong Kong, sobrang mahal niya. Yes, mahal talaga sa Hong Kong. But ayun nga, since na-miss ko din ang Hong Kong, na-miss ko din ang Disneyland, at syempre may bagong attraction ang Disneyland, na sa Hong Kong Disneyland lang talaga siya nilagay, which is yung Frozen. Gusto ko talaga bumalik doon para ma-experience ko ulit ang pagiging bata. Saka that time, hindi ko pa nakikita yung Hong Kong Disneyland Castle kasi ginagawa siya that time during 2018. So ayun, wala rin naman akong masyadong pupuntahan sa Hong Kong kasi halos parehas, marami na akong nakitang ganyan, yung mga Buddha-Buddha, yung mga, cable car, kasi meron naman yan dito sa Malaysia. So siguro Victoria Peak lang tayo sa Choi Kung yung rainbow building, saka yung monster building, yun lang, Disneyland. And then after that, punta na tayo sa Macau, and we're going to stay in Macau for 1 day. Why I choose to stay in Macau? Kasi last time nung pumunta kami ng Macau is parang 4 hours lang kami sa Macau, and then nag-fly lalo na kami from Macau to Kuala Lumpur. Sabi ko this time, kapag pumalik ako ng Hong Kong, talagang gusto ko mag-stay kahit 1 day sa Macau. Imagine mga akla, if you're going to compare Hong Kong and Macau when it comes to the hotel accommodation, mas mura. Actually, ang mura talaga ng hotel sa Macau, and sobrang lalaki at sobrang gaganda. Oo, mga akla. And that time din, I remembered when I traveled Macau last 2018, halos wala kami ginastos kasi nga from the port itself, yung pag nag-jetty port kayo, yan, ganyan. From the port itself, once you reach yung Macau, ang daming mga bus na libre papunta dun sa mga casino, which is yun yung mga tourist attraction na makikita nyo sa Macau. Mga akla, grabe talaga. Alam mo, na-amaze ako sa Macau, para kang nasa ibang lugar. Para kang nasa ibang bansa talaga. Yung para kang yung mga nakikita natin sa mga picture ng mga Las Vegas, yung mga Rome, Italy, mga ganyan, yung mga Paris, kasi yung mga Parisian doon, yung mga Wynn Hotel. Ang dami talaga yung mga, yung mga City of Dreams, ganyan. Sobrang daming casino. Tapos, yung mga building nila is grabe, super amazing. Alam mo, yung iba-iba yung structures. Saka parang, grabe talaga, mamahalin. Kaya, ayun, mas better yung accommodation sa Macau, and ramdam ko, hindi naman tayo masyadong mapapagastos sa Macau. O, diba? Kaya ayun, 1 day lang kami magstay sa Macau, and then the next day is travel na tayo going back here in Malaysia. O, diba? So, kung mapapanood nyo tong video na to in a few days, lilipad na nga tayo papunta ng Hong Kong. So, ilang araw ba magsistay ang Team Ernalyn sa Hong Kong and Macau? Oo, parang alam ko is 4 days lang kaming mag-stay sa Hong Kong and Macau. Tapos, mauuna lang kami ng oras, like, arrive kami ng Kuala Lumpur, ng Hong Kong ng 11 a.m. And then, yung Team Philippines is arrive naman sila ng 9 p.m. So, kami gagawin namin ni Chad is lilibot-libot lang muna kami, and then while waiting doon sa ating mga Team Ernalyn. And then after that, kain, the next day Disneyland. O after ng Disneyland, rampa na sa Macau. Tapos, rampa-rampa, banding-banding ulit with Team Ernalyn. Ayun. Nakakamiss din kasi, di ba, si Ashley and Isa, ang last na pagkikita namin sa kanila is sa Vietnam pa. Tapos, ang bonding lang talaga namin ni Isa at ni Ashley is parang less than 2 days. Tapos, umuwi na kami ng Malaysia. So, ngayon, another 3 days ang pagsasamahan namin ni Isa sa ni Ashley. Nakakatuwa kasi, alam mo, nakakatuwa talaga silang dalawa. Alam mo yung parang first time namin magkita, pero parang ang tagal-tagal na namin mga friendly. Ganon! At syempre, di ba,
kita lang natin sa Jesbyn at Balong. So, syempre, excited pa rin tayo dahil syempre, ibang experience na naman to. Para ito yung parang experience namin nung magta-travel kami sa Hong Kong ng parang babalik kami sa pagkabata. Alam niyo naman ang haharot namin, di ba? O, so, ayan na, magbabardagulan tayo doon at magbabaklaan. At syempre, maggugulo rin tayo sa Macau. So, super excited na nga tayo pumunta ng Hong Kong and Macau. My God! Diyos ko, day. Saan nga ba kami palilibot? Hindi ko alam dahil ang desisyon namin, paiba-iba or bigla-bigla na lang nababago. Kasi nga, kapag natripan namin pumunta sa mga ganitong destinasyon o kaya sa mga tourist attraction, bigla-bigla na lang kami nagbubook. Bigla na babago. Pero, ayun, super excited na talaga kasi ilang tulog na lang. O, di ba, nandito nga yung luggage bag ko. Kasi, mag-ano na nga tayo, mag-e-empake na tayo. At speaking of empake nga mga akla, huwag muna tayo magsalita dito or pag-usapan yung pag-e-empake. Magkano bang nagastos namin papunta ng Hong Kong, yung mga nabook namin? So, start tayo sa, flight namin. So, yung flight namin from Kuala Lumpur to Hong Kong, is umabot din siya ng less than 10,000 pesos. Papunta ng Hong Kong from Kuala Lumpur and then Macau to Kuala Lumpur. So, balikan na yun. Parang less than 10,000 kasi, kaya rin siya umabot ng 10,000 kasi naglagay kami ng meals. Yung every meal namin ni Chad is tag-2 meal kami. Via AirAsia. Gusto niyo, patay gutom. Charot! Tapos, yung Disneyland namin, since peak season siya, so, yun nga mga akla, peak season kasi yung January, alam niyo naman, magsa-Chinese New Year din, and then, at the same time, sobrang lamig kasi, or ito yung mga pinakamalalamig, or peak season ng Hong Kong, which is January and February. So, medyo mahal talaga yung ticket. Pero kung summer kayo pupunta, ayun, puputukin kayo kasi sobrang init sa Hong Kong. Ganun yung experience namin last 2018, kaya hindi ko na inulit. Grabe. Diyos ko, day. Tapos, yung Disneyland naman namin, kumuha ko ng one-day pass. Yung one-day pass naman namin, sumabot rin siya ng mga 6,000 pesos, ganyan. Tapos, since naka-experience naman ako ng Hong Kong Disneyland last time, mamahal ng pagkain. So, ngayon, sa Klook, via Klook, iano mo na yung yung promo code ko, yung charot-charot shoot Cabral, promo code from Klook. Klook, baka naman, charot. Ayun, kumuha kami doon sa Klook din, via Klook ng Disneyland yung nga yung 6,000 pesos kasi naka-tier 3 siya. So yung tier 3 is, peak season din. Ayun, may kita niyo yan kung ano yung mga tier. Yung tier 1 is parang wala masyadong tao. Tier 2 is medyo madami yung visitor. Tier 3 is peak season, madaming tao. Yung tier 4 yung grabe na talaga. Yung hindi ka na makakasakay ng rides. Yun yung parang hindi ka na mag-rides. Magpipicture ka na lang sa kaso, saka yun doon sa arko ng Disneyland. Tapos, since nga na-experience nga namin doon last time na ang mahal-mahal ng pagkain, so si Klook, may na-offer siya doon na meal voucher. Yung meal voucher niya, it cost you like 1,500. So, kung may nakikita kayo mga Klook promo code, pwede nyo gamitin yung mga Klook promo code nila, minus pa yun na 5% discount. So, para nakuha lang namin yung meal voucher namin ng less than 1,500 pesos. So, meron na siyang lunch, dinner, and then yung parang ice cream na Mickey Mouse. Di ba? Yung isang meal nga dun sa Disneyland, parang umaabot ng 1,500 pesos. Yung Ironman na hamburger na may fries sa kainumin, yun, napakamahal na nung mga akla. And then, yung hotel naman natin, when it comes to the hotel, nakakuha kami ng promo using Maybank credit card, which is MasterCard via Agoda. So originally, yung hotel namin is umabot siya ng 6,000, pero nakuha ko lang siya ng 4,300 pesos for 2 nights sa Hong Kong. And then, sa Macau naman, nakuha ko naman yung hotel namin na napakaganda at sobrang lapit lang niya sa, sa St. Paul Ruins. Mabot lang siya ng mga less than 2,400 pesos. Sobrang mura na nun kasi ang ganda talaga doon. So yun mga akla, medyo pricey talaga siya. So sa isang tao, together with our pocket money, yung pocket money naman na pinapalit namin is umabot din siya ng 10,000 pesos. So I have 1,500 Hong Kong dollars na na pocket money. So, kung susumahin,
nasa almost 30,000 or more than 30,000 pesos na yung nagagastos natin. So, ayun. Tingnan natin kung ano pa yung mangyayari pagpunta natin ng Hong Kong. Pero medyo scary kasi nga, scary ako sa gastos. Pero alam mo nyo naman, tipid-tipid tayo. Panoorin nyo yung vlog ko sa Hong Kong kasi pipilitin natin na hindi naman tayo magmumukhang kawawa. Pero syempre, yung mga tipid hacks, yung mga kung saan tayo makakamura, at saan yung mga budgeted na pwedeng pumunta sa Hong Kong, hindi na naman natin kailangan gumastos ng bonggang-bongga. But at the same time, di ba, meron namang ways para ma-enjoy ang Hong Kong at Macau on a budgeted travel tips, 'di ba? From Shuta Cabral. O, 'di ba? Nakakaloka. At speaking nga ng winter sa Hong Kong, sabi nga doon sa Hong Kong and Macau Travel Updates DIY. Thank you very much nga pala. Diyan yung page na sinusubaybayan ko or finalo ko para magkaroon pa ako ng maraming idea about Hong Kong and Macau, kung ano pa yung mga bago nilang attractions, at saka ano yung mga travel hacks nila. So ngayon, based on Hong Kong, climate, basta may ganun sila, may mga climate applications sila. So next week, which is, ilang araw na nga lang papunta na tayo doon, is naglalaro ng 10 degrees to 15 degrees Celsius ang temperatura ng Hong Kong and Macau. Kaya, ang mga outfit natin for Hong Kong is mga ganito. So, ito, meron tayong pa-jacket ng ganito from Zara. Ito yung mga susuot natin. So, limited lang din naman tayo. Dala tayo ng isang black t-shirt, pang loob, o, diba? Meron din tayo ditong pa-turtleneck. Para hindi naman makita yung leeg natin na nangingitim na. Yung parang talampakan na. Charot! Siyempre, meron din tayo dito from Decathlon na, na heat tech. Ayan. O, diba? Lakas maka-DI. Charot! Tapos, meron tayo dito, may tayo dito, yung lightweight na pang-winter jacket. Pero hindi naman to pang-winter jacket. Via Decathlon din to. Sobrang mura lang nito, mga akla. Wala pa nga to ata. Parang mga nasa 700 pesos lang ata to. Tapos yung heat tech ko parang mga nasa 300 pesos. And so ito mga akla, gusto ko naman mabago yung outfit natin sa Hong Kong. So kaya kumuha ko ng ganito, yung mga pa-jogging pants, yung parang pa-elephant, yung mga sobrang baggy pants. So ipa-partner natin yan sa mga jacket-la natin. Ito, nabili ko lang to sa Shein. So parang mga nasa lang to, 250 pesos. Tapos I have here yung jogger pants ko na Nike. Yan. O, gamitin din natin yan. At syempre, meron din ako dito yung pa-heat tech na leggings. Gagamitin ko to. Magle-leggings tayo dun sa Hong Kong. Kaya nyo yun. From Decathlon din to, mga akla. Ito naman para mga nasa 200 pesos din to via Decathlon. At meron din tayo ditong charot-charot na Adidas Kinamberlo na jogging pants. O, diba? Lakas hip-hop dancer. So, gagamitin din natin to doon sa Hong Kong and Macau. Ito, nakuha ko lang to sa Shopee ng parang 260 pesos. Tapos ito, meron tayo dito pa turtleneck ulit. Gagamitin natin to sa pa-leggings. Ito, galing din to ng Decathlon. Ito, it cost na parang nasa 400 pesos. At syempre, may pang bonnet. Bonet. Bonet tayo for today's video para sa ating Hong Kong and Macau. O, diba? Ready na nga tayo. So, 4 days and 3 nights. Pero grabe yung outfitan. Parang hindi tayo magpo 4 days and 3 nights doon. Parang mag-1 week tayo. Outfit tayo ng malala sa Hong Kong and Macau. So, ayun, pinakita ko lang sa inyo yung mga gagamitin ko. And, ayun, ilang araw na lang din naman, lilipad na tayo doon. Tapos, unang araw, i-update ko agad kayo. Try ko mag-upload on the same day. Sana magawa natin yon. At ayun, excited na talaga ako. Excited na ba kayo? Alam ko, excited na kayo. Kaya mga akla, supportan niyo yung mga vlogs namin sa Hong Kong and Macau together with Jesvin, Isa, Balong, Ashley, ako, at syempre with Chad dito sa Team Malaysia. So, ayun mga akla, ito na nga yung isa na namang namin. Another travel vlog, another world tour, at syempre may mga plano pa kami, kaya umanda lang kayo dyan. Dyan lang kayo dahil hindi namin kayo tatantan at hindi namin kayo,
Di naman, bubusugin namin kayo sa pagta-travel. For travel vlogs na lang tayo dito sa channel. Uy, charot! So, yun mga class, see you in Hong Kong and Macau. And tuloy-tuloy ang world tour ng Team Ernaline sa iba't ibang lugar pa dito sa aking YouTube channel. See you on Macau and Hong Kong. Charot!